Napagpalang araw po mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid. Noong nakaraang gabi, ako po ay nag-post po sa aking Facebook at mangyari mayroon pong lalaki na kung sa ay nag-comment at naitanong rin po niya na kayo bang mga Seventh-day Adventist o ikaw bilang Seventh-day Adventist ay nasusunod mo ba ang 10 utos ng Diyos? Mga minamahal kong kapatid, ang sagot ko po ay opo. Nasusunod ko po ang 10 utos ng Diyos. Subalit, hindi ko po maipapangako na sa lahat ng oras ay akin pong masusunod ang 10 utos ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, kapag po baga sinabing matuwid ay hindi na po baga nagkakasala, mga minamahal kong kapatid, sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi mga minamahal kong kapatid, sa aklat ng Ezekiel chapter 7 verse 20 ay ganito po ang pagkakasabi. Walang matuwid, mga minamahal kong kapatid, na hindi nagkakasala. Tunay, ang sabi doon, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Naalala ko mga minamahal kong kapatid, noon pong panahon ng ating Panginoong Hesus, na itong si Maria Magdalena ay hahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato. Subalit, ang ating Panginoong Hesus ay namagitan at sumulat sa lupa. Mga kapatid, ang sino mang walang kasalanan ay maunang bumato. Ngunit mga minamahal kong kapatid, ang lahat ng mga tao naroon ay hindi nagsipagdampot ng bato at hindi ibinato kay Maria Magdalena. Ang dahilan, sapagkat batid po nila sa kanilang mga sarili na sila po ay mayroong mga kasalanan o mayroon pong mga nagawang kasalanan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, walang matuwid sa lupa na di nagkakasala. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, naparito ako bagamat dito po sa church ay walang tao. Mainit, pagkat wala po akong makitang electric fan, ay minabuti ko pong pumunta rito upang mapag-aralan po natin ang katanungan ng isang lalaking ito na binuhay po ang aking dugo. No? Kaya't ang sagot ko po sa kanya, mga minamahal na kapatid, nasusunod ko po ang 10 utos. Ngunit, hindi maaari na sa aking paglalakbay sa lupang ito ay hindi ako matisod. Ang magandang balita, mga minamahal kong kapatid, ay narito. No? Na kung tayo po ay dumako sa pagkakasala, mayroon pong kagalingan. Kapag tayo po mga minamahal kong kapatid ay dumako sa pagkakasala, mayroong kapatawaran. Ano po? Sapagkat ang ating pong Panginoong Hesus, nang siya po mga minamahal kong kapatid, ay umakyat sa langit, ay naparoon po siya sa kabanal-banalang dako, sa santuaryo sa langit, upang mamagitan ng mga kasalanan ng mga taong nagkasala. At kumikilala sa Kanya, inilalapit sa Kanya ang kanilang mga nagawang kasalanan, at ito po ay inilalapit ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang Ama. Siya po ang ating tagapagtanggol. Siya po ang ating tagapamagitan. Kaya dakila ang ating Panginoong Hesus. Sa 1 Juan chapter 2 verse 1 and 2, mga munti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapamagitan o tagapagtanggol, mga minamahal kong kapatid, sa harap ng Ama. Sino po ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang matuwid. Ang ating Panginoong Hesus
ang siyang matuwid na siyang ating tagapagtanggol sa Ama, na kung tayo po ay lalapit sa Kanya at tayo po ay magsasabi sa Kanya ng ating mga nagawang kasalanan, ating pinagsisihan ang mga ito, ang ating Panginoong Hesus ay handa po tayong ipagtanggol. No? Yun lamang po mga kapatid, ang napakagandang balita na ibinigay po sa atin ng banal na kasulatan. Hindi ko po sinasabi mga minamahal kong kapatid na tayo po ay gumawa ng kasalanan, sapagkat andiyan ang ating Panginoong Hesus. Laging mamamagitan sa atin ang ating Panginoong Hesus kapag tayo po'y nagkasala. Hindi ko po sinasabi mga minamahal kong kapatid, mga minamahal kong kaibigan, na tayo ay gumawa na ng kasalanan. Kundi tayo, mga minamahal kong kapatid, ay magsisi ng atin pong mga kasalanan. Naalala niyo po ba mga minamahal kong kapatid, nang ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling ng maraming mga sakit. Pagkatapos po niya itong pagalingin, ay sinasabi niyang magsihayo kayo. Humayo ka at huwag ka nang magkakasalang muli. Nais ng Diyos na kapag atin na po siyang nakilala, mga minamahal kong kapatid, umiwas na po tayo sa paggawa ng kasalanan. Kundi maging masunuri na po tayo doon sa nagpagaling sa atin. Maging masunuri na po tayo sa ating Panginoong Hesus na siya pong ating nakilala, na siya pong unang nagmahal sa atin at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano po mga minamahal kong kapatid? Pagkatapos po nating makilala ang ating Panginoong Hesus, huwag na po tayong gumawa pa ng pagkakasala. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nga ninyo ang aking mga utos. Makilala natin ang ating Panginoong Hesus na siyang unang nagmahal sa atin, tuparin natin ang kanyang mga utos, mga minamahal kong kapatid, sapagkat sa pamagitan ng atin pong pagtalima sa kanyang mga utos, sa mga utos ng Diyos, ay nagpapahayag. Ito po'y isang katunayan na tayo po ay nagmamahal sa Diyos. Ano po? Sikapin po nating sumunod mga kapatid. Huwag nating hayaang lumayo sa Panginoon. Ano po mga minamahal kong kapatid? Lumayo na po tayo sa pagkakasala, sapagkat ang pagtalima sa kautusan ng ating Panginoong Diyos ay naglalayo po sa atin sa pagkakasala. Papansinin po natin mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang kasalanan, ito po yung pagsalangsang sa kautusan ng ating Panginoon. Yun po ang kasalanan. No? Kung wala ang kautusan, paano po natin makikilala na tayo ngay nagkakasala? Kaya minsan ang iba ay ang kanilang katwiran, wala na ang kautusan sapagkat sila'y iniligtas na. Kung iniligtas ka ng ating Panginoong Hesus, mas lalo mong kailangan ang kautusan. No? Mga minamahal kong kapatid, sa 2 Pedro chapter 2, verse 20 and 21, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesus. Ngunit kung muli silang mahalubiluhan o tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi natin nakilala ang daang matuwid, kaysa talikdan pagkatapos na maibigay ang banal na utos sa kanila. Mga minamahal kong kapatid, napakasakla po pala ng mga tao, ang magiging kalagayan
ng mga taong pagkatapos nilang makilala ang Panginoon ay sasalangsang sa kanyang mga kautusan. Masaklap ang magiging kalagayan, sabi ng 2 Pedro chapter 2 verse 20-21. Masama at lalo pang magiging masama ang kanilang magiging kalagayan pagkatapos silang makilala ang Panginoon at tatalikuran ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Hindi po natin dapat talikuran ang mga banal na utos ng ating Panginoon. Hindi po natin dapat talikuran ang mga kautusan ng ating Panginoon na siya pong magbibigay po sa atin ng kagalakan. Sapagkat kung hindi po natin ito pahalagahan, hindi po natin susundin ang kanyang mga kautusan, magiging masamang tao po tayo sa paningin ng kapwa natin, higit sa paningin ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi niya, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kaya nga po mga minamahal, kung tayo po bilang tao ay dumako sa pagkakasala, ngunit atin po itong ikinalulungkot, ang atin pong mga nagawang kasalanan ay mabuti po iyon at matuwid po at iyon po ay nararapat. Kung tayo po ay nalulungkot, kung tayo po ay nakagawa ng pagkakasala. Kaya ang gagawin po natin, tayo po ay dadako sa tinatawag na pagsisisi at pagkatapos tayo po ay lalapit sa ating Panginoong Hesus upang ihingi po natin ng kapatawaran. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ayon po sa Micah chapter 7 verse 8, pag nadapa po tayo, mga minamahal kong kapatid at kaibigan, sikapin po nating bumangon agad. Hindi kung nadapa po tayo, ay patuloy na po tayo sa pagkadapa at hindi na po tayo tatayo hanggang sa tayo po mga minamahal kong kapatid ay malagutan ng buhay o ng hininga na tayo po ay sumuway sa ating Panginoon. Hindi po ganon. Kapag tayo po ay nadapa, sikapin po nating sumunod. Sikapin po nating bumangon agad mga minamahal kong kapatid. Sa Micah chapter 7, verse 8 ay ganito po ang sinasabi. Huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Kapag ako'y nabuwal, ako'y babangon. Kapag ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay aking magiging ilaw. Mga minamahal kong kapatid, sa mga pagsubok na darating ay huwag po nating katakutan. Ang mga pagsubok, anumang pagsubok iyan, malaki man iyan o maliit. Mga minamahal kong kapatid, huwag po nating katakutan. Manapay atin pong paghandaan ang pagsubok na darating sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay. Pag-ahandaan po pala natin, mga minamahal kong kapatid, ang pagsubok na darating sa ating buhay. Sapagkat ang pagsubok, mga minamahal kong kapatid, yan po ay ipinadalas sa atin upang tayo'y maging sakdal. Hindi po tayo bibigyan ng pagsubok nang hindi po natin makakaya kung tayo ay kumikilala sa ating Panginoon. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, ang hindi lang makakakaya ng pagsubok sa kanilang buhay ay yung mga taong tumalikod sa ating Panginoon. Naalala ko sa Revelation chapter 3 verse 10, ano po? Ang sabi po doon ay, because you have kept my command, nakapag-Ingles ako, to persevere, I also will keep you from the hour of trials which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Mga minamahal kong kapatid, sino ang magtatagumpay sa mga pagsubok na darating, kundi yung mga taong sa kabila ng mga pagsubok, paghihirap, mga pag-uusig na darating,
ay nananatiling nagtatapat at sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sila po ang mga taong nasa pangangalaga ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ang pagsubok ay ipinadadala upang tayo ay maging sakdal. Basahin po natin sa Santiago chapter 1 verse 3 and 4. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap nang walang anumang kakulangan. Mga kapatid, kapag sinabing nagbubunga ng pagtitiis, anumang problema ang iyong kaharapin, anumang problema ang dumating sa iyo, takluban ka man ng problema, mga kapatid, hindi ka susuway sa kautusan ng Diyos. Sisikapin po natin na tayo sa kabila ng mga kahirapang dumarating, mga pandemic na dumarating, mayroon tayong Diyos na kinikilala at sumusunod tayo sa mga kautusan ng Diyos. Sapagkat ang hinihiling lamang ng ating Panginoong Hesus, mga minamahal kong kapatid, mga ibigan nga tayo sa isa't isa. Mga kapatid, sundin ang utos ng ating Panginoong Diyos na tayo'y hindi po dumako sa pagkakasala. Sapagkat kapag atin pong sinalangsang ang kautusan ng Diyos, mga minamahal kong kapatid, nagkakasala po tayo. Ano po? Ngunit kapag tayo po ay gumaganap ng kautusan at kalooban ng ating Panginoong Diyos, nagiging mabuting kapwa po tayo ng ating kapitbahay, nagiging mabuting anak po tayo ng ating Ama sa Langit. Tayo po ay pinag-iingatan ng ating Panginoong Hesus. Pinagtitibay lang po tayo ng pagsubok, mga minamahal kong kapatid. Ngunit, tatandaan po natin na sa atin pong pagtupad sa kautusan ng Diyos, sinisika po nating sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Mayroon pong kaaway na galit sa atin kapag nakikita po niya na ang mga tao'y sumusunod, natututong sumunod at tumupad sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Galit na galit ang kaaway. Basahin po ninyo sa Revelation 12 verse 17 at sa Revelation 14 verse 12. Mga kapatid, bagamat mayroon pong hadlang sa ating pagsunod, pagsikapan po nating sumunod. Tatandaan po ninyo, ang nakakagraduate ng pag-aaral ay mayroon pong pagsisikap. Ang gustong makarating sa langit ay kinakailangang magsikap. Mga minamahal kong kapatid, sapagkat pagkatapos nating makilala ang ating Panginoon, sabi ng 2 Pedro chapter 2 verse 20 and 21, ano po? Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Ngunit, kung muli silang mahalubiluhan o tuluyang malupig nito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi nila nakilala ang daang matuwid kaysa talikdan pagkatapos na matutunan o maibigay ang banal na utos sa kanila. Ingatan po natin, mga kapatid, na tayo po ay sumalangsang sa kautusan ng ating Panginoon. Maaaring madapa po tayo, mga kapatid, sa atin pong pagsunod sa ating Panginoon. Maaari po tayong madapa. Tao po tayo. Di ba? Yan ang katwiran ng tao. Tao lang. Kaya nadapa. Hindi porkit nadapa po tayo, mga kapatid, ay sinasadya na po nating humiwalay sa Diyos. Kahit sino naman
ayaw humiwalay sa Diyos. Ang problema lang, ang naghihiwalay sa Diyos, sa tao, ay kasalanan. Kapag malaki na ang kasalanan, marami na ang kasalanan, hindi na nila makita ang Diyos dahil sa laki na ng kasalanan. Ang naghihiwalay sa tao, mga minamahal kong kapatid, at sa Diyos ay kasalanan. Upang tayo po, mga minamahal kong kapatid, ay lalo pang mas maging malapit sa Diyos, iwasan po nating magkasala. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Tatandaan po natin, kapag ang isang makasalanan ay nagsisi, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid, maputing maputi, lagayan ng niebe, sapagkat ang kanyang kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoon. At kung magkagayon, mga minamahal kong kapatid, tayo na nagkasala ay muling magiging sakdal at matuwid sa ating Panginoon, sapagkat inamin po natin ang ating pagkakasala at hiningi po natin ng tawad, at tayo po'y malinis na sa kanyang paningin, at tayo po ay tutuloy-tuloy sa pagsunod at sa gawain ng ating Panginoon. No? Ang bawat nalalaman nating pagkakamili, mga minamahal kong kapatid at kaibigan, ay ihihingi po natin ng kapatawaran. Kaya naman, mga minamahal kong kapatid, ano po? Nanatiling malinis ang atin pong kabuhayan at inaari po tayong sakdal ng ating Panginoon. Tandaan, ang kasalanan sa banal na espiritu, ang kasalanan na walang kapatawaran, ito ay ang kasalanang hindi po pinagsisihan. No? Ngayon, doon po sa mga walang kautusan ng Diyos, sapagkat inatsipwera po nila ang kautusan ng Diyos. Binaliwala na ang kautusan ng Diyos. Paano kayo dadako sa pagsisisi, mga mahal kong kaibigan? Kung ang kautusan ng Diyos ay winalang saysay po ninyo at hindi na po kayo tumitingin sa kautusan ng Diyos, ay paano po kayo dadako sa pagsisisi? Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ng Diyos ay nakikita po natin ang ating mga nagagawang kasalanan. Makikita po natin na tayo'y nagkakasala kung mayroon pong kautusan ng ating Panginoon Diyos. Paano nyo makikilala, mga mahal kong kaibigan, ang inyong kasalanan kung walang kautusan? Ang kautusan ng Diyos, mga minamahal kong kaibigan, ay nagpapakilala po ito kung tayo po ay nagkakasala. Okay, tinubos ng Diyos o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo ang ating mga nakaraang pagkakasala. Tinubos ito ng ating Panginoong Jesus at ang mga sinasadya po nating kasalanan at ang kasalukuyan po nating nagagawang kasalanan pa ay handa tubusin ng ating Panginoong Jesus, sapagkat siya'y naparoon sa kabanal-banalang dako upang mamagitan ng ating mga nagagawang kasalanang pinagsisisihan. Mga kapatid, si Jesus po ang ating dakilang pag-asa. Si Jesus po, mga minamahal kong kapatid, siya ang nagligtas sa atin noon hanggang sa panahong darating. Darating ang ating Panginoong Hesus upang muli po niya tayong hanguin sa sanglibutang ito na punong-puno ng kasalanan. Kaya nga, mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, mayroon pong sulat si Apostol Pablo sa 2 Corinto chapter 1 verse 10. Siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan at patuloy na magliligtas. Sa Kanya ay inilalagak namin ang ating pag-asa na muli niya kaming ililigtas. Mga minamahal kong kapatid, tayo na mga tao
Mula noong unang likhain ng mga tao, si Eva at si Adan, hanggang sa panahon po natin ngayon, sa palagay po ba ninyo, kung hindi nagkaroon ng panukalang kaligtasan, magkakaroon pa ho kaya tayo mga minamahal kong kapatid ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Mga minamahal kong kapatid, dakila ang ating Panginoong Hesus. Nang ang tao'y magkasala, nagkaroon ng panukala ng kaligtasan. At yun nga ay nagkaroon ng katuparan nang si Jesus, ang anak ng ating Panginoong Diyos, ay dumating at tinubos po ang ating kasalanan sa pamagitan ng kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga minamahal kong kapatid, kung babasahin po ninyo ang Genesis chapter 3 verse 15, ito po ay sumpa ng Diyos sa taong nagkasala at doon kay Satanas, na ang ating Panginoong Diyos ay ililigtas niya ang kanyang pinakamamahal na mga tao kay Satanas. Nagkaroon ito ng katuparan. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa John 3:16. Ano po ang sinasabi doon sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang kaisa-isang anak, na ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid kong minamahal, mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ang nagligtas po sa atin. Kung kaya't sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya, kikilalanin natin siya bilang Panginoon po ng ating mga buhay. Susundin po natin ang Kanyang mga utos. Ito po yung tunay na pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoong Hesus, upang magkamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po? Ang pananampalataya, kung walang gawa at pagsunod sa ating Panginoong Diyos, ay patay. Santiago 2:17. Sa banal na araw na ito, mga minamahal kong kapatid, purihin ang ating Panginoon. Naway nakatulong po ako ng bahagyaman lamang sana sa inyo, at nawa ay nabuksan po ang kaisipan ng taong na kung saan nagtanong po sa akin na kung nasusunod po natin ang 10 utos. Wala pong pagsalang sinagot ko, mga kapatid, opo, nasusunod natin. Subalit, kung ako'y magkakasala, sa pagsisikap ko, sa pagsisikap nyo, sa pagsisikap nating lahat, ay dumako po tayo sa pagkakasala, huwag kang malulungkot, kapatid. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nakahanda po siyang ipagtanggol tayo sa lahat ng ating naging kasalanan. Kung ito po ay ating lubos na pagsisisihan, at kapag napagsisihan po natin, mga minamahal kong kapatid, wag na po nating hangarin na ito'y balikan pa. No? Kapag tayo ng kasalanan hindi natin sinasadya, atin pong alalahanin lagi kung mayroon tayong nagagawang kasalanan. At kapag mayroon po tayong nagawang kasalanan na atin pong naalala, ihingi po natin ng kapatawaran. Sapagkat ang sabi po ng propetisa, mga kapatid, na si Mrs. White, kapag ang atin pong kasalanan hindi na pagsisihan, bagamat ang atin pong pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay, ngunit hindi po tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, ay maaaring ang atin pong pangalan sa aklat ng buhay ay alisin. Mga minamahal kong kapatid, huwag nawang mangyari na tayo sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesus
mayroon na po tayong buhay na walang hanggan. Nakatala na po tayo sa buhay na walang hanggan. Ngunit kung tayo po'y dumako sa pagkakasala at hindi po natin ito napagsisihan, ang ating pong pangalan ay maaaring mabura sa aklat ng buhay sapagkat hindi po tayo nangagsisi ng ating mga kasalanan. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa banal na araw na ito. Happy Sabbath po. God bless po sa inyong lahat.